8 buwan matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda, samut-saring mga problema pa rin ang kinakaharap ng mga nasalanta ng bagyo. Kaya kanina sumugod ang ilang grupo ng mga survivor sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno para ipahatid ang kanilang mga hinaing. May report si Ferresa Andrade. Buong puwersang nakipagtulakan ang mga survivor ng super bagyong Yolanda sa mga pulis sa gate papasok sa compound ng Department of Budget and Management kanina. Hindi nagtagumpay ang mga demonstrador na makapasok sa tanggapan kaya sa labas na lang nila isinigaw ang kanilang programa. 8 buwan matapos ang pananalasa ng super bagyo, wala pa rin daw malinaw na pagbabago ang sitwasyon ng mga nasalanta. Ang higit pa raw na nakakainsulto, bakit may budget para sa Disbursement Acceleration Program pero walang maibigay na pondo para sa kanila. Up to now, walang maramdaman ang mga biktima ng Yolanda. Siguro kung meron man silang naramdaman pagkain, tama lang bang pagkain? Hanggang pagkain na lang ba ang buhay ng isang tao? Samantalang nakita naman ng buong mundo ano yung winasak ni Yolanda. Panawagan ng mga biktima, mag-alsa baluta na sina Pangulong Noynoy Aquino maging si Budget Secretary Butch Abad. Sinunog pa nila ang malalaking larawan ng dalawa. Maging ang tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, sinugod din ang isa pang grupo ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Gayun din ang Sandigan Bayan. Galit nilang tanong, ano raw ba talaga ang plano ng gobyerno para sa kanila? Matapos daw kasi ang Yolanda, wala pa rin silang maayos na tirahan, walang permanenteng mapagkakakitaan at walang malinaw na tulong sa isyung pangkalusugan. Hindi rin daw ibinigay ng ahensya ang hiling nilang subsidy sa agrikultura. Kaya tanong nila, nasaan na ang bulto-bultong tulong at donasyon mula sa iba't ibang ahensya at mga bansa? Sa lahat ng paratang at tanong na ito, ang sagot ng gobyerno, hindi sila nagpabaya. Tuloy-tuloy po yun. Ang aming responsibilidad, magbigay ng tulong sa pagkain. Yung ating shelter po, hindi yun sa DSWD. HADSI po ang agreement namin doon sa recovery cluster. Ginagawa po talaga ng DSWD ang lahat ng kaya namin. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon ng mga nasa tent city sa Zamboanga City dahil naman sa nangyaring krisis sa pagitan ng militar at MNLF Miswari faction Setyembre ng nakaraang taon. Sa bawat araw na nilalagi ng libo-libong residente sa mga evacuation center, palala rin daw ng palala ang kanilang sitwasyon. Kawala ng maayos na tirahan, makakain at hanap buhay din ang pangunahin nilang idinadaing. Nababahala na rin daw ang lokal na pamahalaan, lalo na sa kalagayan ng mga bata sa maliliit na tent. Living in a tent, and then children, they're staying all together in one. So when they engage in their marital responsibility or obligation, definitely children will maybe overeat or so eat. Sabi ng DSWD, may 2 kaso nga ng sexual abuse sa evacuation center ang napaulat. May 10 evacuee rin daw ang sinasabing nagbenta ng aliw. Napakalaking hamon ng health situation, lalong-lalo na sa San Joaquin Sports Complex, no? Para lang makuha natin yung datos, 139 deaths as of June 30. Kaya ang isinusulong ngayon ni Bayan Muna Party List Congressman Carlos Isagani Zarate na taga Mindanao, imbestigahan ang di umano'y kapabayaan ng gobyerno. Sa muling pagbubukas ng Kongreso sa July 28, gusto niyang magsagawa ng on-site investigation at hearing ang mga mambabatas. Handa naman daw itong harapin ng DSWD. Handa po kami humarap, handa po namin ipaliwanag at handa namin ipakita na ito po ay aming nagastos sa ganitong paraan at ito po yung resulta. Teresa Andrada, GMA News.